Good morning again. So, nakita natin may sikat pa naman pala ng araw. Amen po ba? Pero ang kanilang weather forecast na magdamag na walang tigil ang ulan ng 80%. So, siguro nanalangin naman tayo. Amen po ba? Na huminto samantala. Kasi, sabi, tatlong bagyo, dalawa, tatlo na. So, ano nangyayari ngayon sa ating kapanahunan? But then, again, because we have faith, we have hope, and the best is the love, is the greatest. Yun lang po yung pag-asa natin na may pangako ang Diyos sa bawat isa. Amen po ba? So, marami pong wala ngayon dahil nga yung virus or nakikiuso. Amen po ba? Dahil sa nagpaambon, nagpaulan, napagod, nagbasa pa. Alam na may pakiramdam pa, lumaboy pa. Nakuha niyo po, yun po yung mga pagsuway. Kami nga ni Sir, dahil sa aming edad, yung as a senior citizen, pag nakita ko lumabas ng garahe na yan, lalabas ako, pasok, pasok. Kasi hindi pwede, pag mayroong isa sa bahay, hindi pwedeng, hindi mga, ano tawag doon? Mag-impart. So sabi niya, lang naman ako sa labas. Ano ginagawa mo sa labas? Madulas ka pa dyan. Kasi buhos ang ulan. Gusto niya mag-sombrero din doon, lakad-lakad sa kalsada. So akala niya 16 years old lang siya. So kami din nagpalalahan ng dalawa na hindi na po dapat. Kasi the Lord gave us wisdom. Saan ba nilagay ang utak? Sa ulo, sa puwet. Lagi dito. Kaya lagi mag-isip. Tama ba itong ginagawa ko? Ayos ba itong ginagawa ko? Mabuti ba itong ginagawa ko? Before you do something, bago ka magdesisyon o mag-decide, isip-isip na ito ba ikakabuti, kakaayos, ikagaganda ng aking buhay? Na ito po ba, marami pong mabigyan din ng kabutihan sa ginagawa ko? Kaya yung Diyos po nagbigay lagi ng karunungan. Amen. So praise the Lord dahil natapos natin ang 13 years at nag-umpisa na naman tayo ngayong linggo. Parang kahapon lang linggo, di po ba? Ha? Kahapon lang linggo-linggo na naman. Pero wala tayong reklamo dahil ito pong dapat pananabikan ng mga totoong mga alingkod, mga anak ng Diyos na nagtitipon para sa kapurihan ng Diyos. Kagaya nga sabi ng ating taga-exhort na lahat na sinabi niya, nabubuhay tayo hindi na sa sarili, nabubuhay tayo to encourage people na tayo po ay magbigay din ng liwanag sa iba. Kaya sa oras na ito ay patuloy na tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Amen po ba? Nagpapasalamat sa Banal na Espiritu Santo dahil sa lahat ng mga sitwasyon nangyayari sa buong mundo, as a part of the body of Christ, we are here right now, gathered in the name of the Lord. His name is Jesus Christ. Na patuloy tayo na nakikibaka sa takbuhing ito, na anumang sitwasyon natin, kalagayan, physically, mentally, spiritually, but those, sabi nga ng salita na those who can endure up to the end will be saved. So endurance ang mahalaga sa bawat isa. Na mayroon tayong tinatakbo na takbuhin bilang kung sa yung farmer. Nakita niyo po? Nagtatanim siya, pero nag-aantay po siya ng kailan niya aanihin. Pero bago siya magtanim, ano pong ginagawa? Binubungkal pa niya. Naintindihan niyo po? Hanggang pinapatag yung kanyang tataniman, inaayos, may pagkatsyatsaga, para pag siya may tinanim, mayroon siyang anihin. Same thing sa ating buhay spiritual. We are doing this for the glory of God. Hindi lamang sa Panginoon, para din sa ating sarili, na hindi tayo mahiwalay sa pinakapuno. Example, puno ng ubas. Di po ba? Sino bang pinakapuno ng ubas? Apart from me, you can do nothing. Yun pong sabi ng salita ng Diyos. Kaya, as we continue to do the will of the Father, yung faith natin kailangan ma-develop. Amen po ba? I praise the Lord dahil nakita natin yung mga anak ko nagdalaw almost 2 weeks lang. Marami pong sitwasyon na kanilang pagdaanan nang bumalik na po sila sa Amerika.
Ilang airport pong palit-palit dahil walang mga flight. Nakita niyo po? Hanggang nakauwi sila na nagrenta na lang ng kotse para lang makauwi. So ang bagay nila, na-check-in na pero hindi pa rin sila nakasakay. Nakita niyo yung mga hadlang, distraction? Pero I keep asking to the Father, Lord, 7 maleta eh. So, na-check-in na tapos walang eroplano. Nakuha niyo po yung nangyari pagbalik nila sa Amerika, walang eroplano. Dahil po yung sunod-sunod na mga unos doon, Baguio, Calamidad, sa ibabang state. Nakarating na sila kung saan silang sasakay pabalik ng kanilang sa Virginia, but then, walang eroplano. Kasi nga daw, may storm doon sa pinanggalingan ng eroplano. So lahat nahinto yung flight. Just because, dahil may duty na po yung senior chief po yan eh, sa kanyang patungan sa Rhode Island, kailangan nila makarating na maaga sa kanilang lugar. So, nagrenta na lang ng kotse makabalik sa Virginia for almost 6 hours driving. So, nakita niyo po yung mga distraction, but then I keep on praying and reminding them, kaya sinishare ko din sa inyo, sila may pagsubok din bago nagdalaw, dumalaw, pag-uwi, akala nila hindi sila makauwi ng maayos, walang eroplano. Bumalik, galing sa Colorado na sila, bumalik ulit ng New Jersey. Paggaling sa New Jersey, nakita nila may bago na namang booking. So, pabalik-balik ng booking. Hanggang nagrenta na lang sila hotel makastay para may tulugan. So, ang dami pong distraction, mga kapatid. Sa ating buhay spiritual, nangyayari po yan. Paano tayo makasunod? Ang dami palipat-lipat ginagawa ng kaaway para hindi tayo maging masaya. But because of the Lord that we are serving, faithful pa rin ang Panginoon. Amen. Ngayon pa na yung tawag, mama, pag-pray mo, ganito, ganiri, ganun. So I keep asking the Father, na Lord, help them na hanggang makauwi. So sa madaling salita, kaya sinishare ko ito sa inyo. From New Jersey, kailan nila bumalik ng Virginia, ang nangyari po, sa kalagitnaan na sila ng biyahe. Sabi na nila, Mama, babalik kami ng New Jersey. Bakit? Dahil po ang aming mga bagay naka-check-in na. Baka hindi namin makuha na. So mga grabe yung kanilang isip. But praise the Lord. Sabi ko sa kanila, hayaan yung gamit. Hawak ng Diyos yan. Naintindihan niyo po? Tuloy sila balik hanggang nakarating sila sa North Fork. Pinuntahan nila sa airport kung may bagay na dumating. Kasi wala sila, hindi sila nakasakay eh. Sirado, walang tao dahil walang mga flight. Nakita niyo po? So, sa madaling salita, mga kapatid, minsan nandun yung worry, fear. Ano nangyari? Biro 7 maleta yun. Sabi niya, Mama, hindi ko na iniisip yung mga gamit na yun na dala namin. Pinabayaan ko na basta nakarating kami maayos sa lugar kung saan kami uwi. Maya-maya tiningnan niya yung kanilang kung ano po nangyari. Praise the Lord. Balik sila ulit ng oras na yun sa airport. May dumating na aeroplano, dala-dala kanilang mga bagahe. Palakpakan natin ang Diyos. Hindi sila nakasakay, pero ito pa isa. Sa New Jersey, pag alis nila, bumuhos ang malakas na ulan. At may bagyo. At yung dinaanan nila, lubog na ng baha. Nakaalis lang sila, nangyari pong baha. Kung anong baha na hindi makadaan ng mga sasakyan. Same in Colorado na doon sila galing, baha rin. So nakita niyo po, hindi lang dahil dito nakakaranas. Buong mundo po nakakaranas ng mga dilubyo, kalamidad. Hindi mapaliwanag ang nangyayari ngayon sa kapanahunan ito. Sabi nga, war, famines, ano pa? Yung pagputok ng bulkan, Matthew 24 nakatala lahat yan, kung nagbabasa kayo. All we need to do is to prepare ourselves. Na dumating man mga bagay ng kamatayan, we have the kingdom of God. Amen po ba? Tayo po, maano tayo na, birthday ko, kailangan mag-ipon ako para makaselebrate. Sa birthday ko, malapit na birthday ko, yung excitement mo nandoon for your birthday. How about your death? Wala, no? Wala may nag-prepare sa kanilang kamatayan, right? Kasi ayaw pa ng lahat mamatay.
But, nobody knows, sabi ng Biblia, ang kamatayan po is like a thief in the night na darating na hindi nakaalam mo sino man. Do you hear me? Kaya ito po yung ating church, maliit lang ang lugar na ito. But praise be to God, the Lord our God reminded His people always to need to prepare for His death. Why? Kasi pag namatay ka na, wala na kung wala kang katamang buhay, lakad, at relasyon sa Diyos. You are judged according to your deeds, sabi ng Revelation. So kung hindi ka nag-prepare, nabubuhay ka pa rin na sa makasalanang gawa o gawi o sanlibutang gawa, maiwan ka. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi dito? Ito po si Sister Baby, siya po kaway-kaway sa mga bago natin dyan. Siya po wala na. 30 minutes ka na nawala ba nung namatay ka nitong last? 20 minutes na siya namatay. Si Pastor nanghingi na ng abuloy. Sorry for that. Nag-ano na ako sa dwelling place, give, para kay Sister Baby. But hindi siya hinayaan ng Lord mawala kaagad. Kasi nakita na dyan may apoy. Nakita mo may mga apoy? So ayaw ng Lord malaglag siya sa impyerno. Binalik siya ng Panginoon so hoping and praying na siya dapat magpatutuo lagi. Natutuo pala may impyerno. Totoo pala na pag namatay ka, no choice kung saan ka dalhin. Kaya, itong pagtitipon nito, sabi nga, bakit sabi daw, kailangan natin magsimba, magsama-sama tuwing linggo. To strengthen the faith, magpalakasan, magbigay ng instruction o paalala sa mga kapatiran na kailangan nila ang Diyos sa kanilang mga buhay. Kailangan nila magtiwala sa Diyos. Amen? Kaya yung pagpapagal, salamat sa Diyos, we have strength. Kaya pag nag-pray tayo, lagi ask the Lord, Lord, strengthen me. Strengthen my faith. Lord, continue to help me to grow in your spirit. Kaya, hindi kami exempted sa pagod. Kami ni Sir, napapagod din kami. Pero, by the grace of God, yun, sa habag ng Diyos, na-overcome din namin physically. Yung exhausted, yung pagod ng katawan mo, parang hindi na makabangon, hindi na makahakbang. Last Sunday, hindi na ako makahakbang dyan, kaya umupo na lang ako dyan eh. So thank you so much for everyone last Sunday for the anniversary. Those people who helped, those people who gave their helping hand na maging victorious po tayo. I am asking sorry kung mayroon po tayong na-spoil na food. Pero nagtataka ako bakit yung dinala lang dito yung nasira. Pero yung naiwan sa bahay, hanggang ngayon, hanggang kagabi na ulang pa, wala namang sira. Anong nangyari? Yun nga sabi ni Kuya, sino namigay ng pagkain na hindi nag-pray muna? I reminding everyone. Nagtanong ako dyan, sabi ko, saan yung mga pagkain? Wala na po, Pastora. So, ibig sabihin, walang coordination. Ito ba, pamimigay na natin? O ipag-pray muna natin. Nakuha niyo po, busy rin si Pastora kasi parang na-overwhelmed din ako sa ating gawain. But supposedly, kung ikaw po ay kapatiran sa lugar na ito at nakita mo may kakulangan o need to help one another, kailangan po natin magpaalala. Pastor, kailangan initin ito. Kasi nainitan eh. Hello? Pastor, kailangan ipag-pray muna, huwag muna tayong mamigay. Ito pong kulang walang coordination at wala pong tayong wisdom gawin ang dapat na tamang gawin to glorify God through our works. So, yun lang po masabi ko. Thank you. We overcome. But, yung mga nakatama, may tama, sumakit ang tiyan, pero hindi naman lahat sumakit ang tiyan eh. Amen po ba? Black 30. May baong kay Pauwi, di po ba? Sumakit tiyan hindi. Ganon din dito sa right wing. So may mga naapektuhan, but then, praise to God, buhay naman kayo pa eh. Amen po ba? So hindi na maulit yun. Kasi lagi, you need to pray. O Pastor, kailan na ba pamigay ito? Napag-pray na po ba ito? Pagbalik ko, tagtingin ko, sana yung mga food, wala na po. Naintindihan nyo? Yun po mali.
Next time, learn from our mistake. Walang sisihan, walang turuan, wala sino man mali, walang mali. Nagkaligtaan sa sobrang joy. Joy ba? So, nakakain naman po lahat. May nagutom ba? So, wala naman pala eh. So, anong gagawin natin? Pasalamat sa Diyos. Amen? Kaya, ngayon marami pong wala dahil nga daw may naramdaman, flu. Ito yung aking mga apo, nakaramdam din ng after anniversary po. Umuwi galing sa school dahil po mayroon din karamdaman. But praise be to God, 2 araw po na pahinga sa bahay, okay na sila lahat. Amen? Kaya as long as you know how to pray, pag sinabi may naramdaman, pahinga. Hindi pa biyahe ka pa, magpaulan. Saan ang utak mo? Sa puwet? Yun po yun. Pag may naramdaman, you need to rest. Kasi your body is a temple of the living God. Whoever destroy my temple, I will destroy. The Bible saying. So, hindi na si pastor ang sabi niyan. Ang salita po ng Diyos. Pag mayroon kang hindi na, Lord, nagugutom ako. Di kumain ka. Nagugutom ka eh. Amen po ba? Nauwaw ako, Lord. Di uminom ka. Sinuwaw ka, hindi alak. Mamaya, nauwaw ka dahil sa alak. Hindi na po yan. Hindi na tayo. Ako, lasinggera din dati. Pero bakit tinanggal ng Lord lahat yan? Kami, yung asawa ko, taga-tagay po yan. Bakit nawala lahat? Because we offer our life as a living sacrifice to God. Iwanan mo yung sarili mo. Hindi ka pwede manaig pong sabi ng Diyos. Amen? Kaya kami napagpala. Kami po hindi iniwanan ng Diyos. Hindi pinabayaan ng Diyos. Pinagkalooban kami ng tugon sa lahat ng aming samadalangin, kagaya nangyari sa anak namin. Nag-travel sila, but then akala nila wala na yung mga bagay dahil hindi sila nakasakay. Nang natingnan niyang manifesto, nakalanding na, nandun lahat ng mga gamit. Kita nyo, hindi rin binigo ng Diyos, hindi pinabayaan ng Diyos dahil po ang Diyos po ay nag-iingat. Kaya lang sila nag-drive na, nag-wisdom na kailangan mag-drive, kaya pala magbagyo sa 2 state na yon na hindi talaga makalipad ang mga aeroplano. So nakita niyo po, God gave wisdom, direction, guidance. At hindi lang yan, napakabuti ng Diyos. Pagdating nila sa kanilang bahay, may mga pagkain na alam mo bakit? Yung kapatiran nila sa church na mga itim. Pag sinabi itim, ano kulay? Black. Sila po nasa 60s na. 11 to 12 ng hating gabi, nakaluto na sila. Hello, hindi yan kaano-ano. Isa lang yan sa mga kapatiran doon sa church. Ganun po. Wala ka man kamag-anak sa ibang lugar. Kung kayo po nag-ugpong, may connection, paglilingkod sa Diyos. Kasi iniwanan nilang susi din doon. Sabi nila, pakisilip-silip ang bahay. Pero the good thing is, hindi lang sumilip sa bahay. Pag-ingat sa bahay, pagdating nila ng hating gabi, may mga pagkain sa lamesa. Nagluto na po yung mag-asawang itim. Nakita niyo po yung goodness ng Lord? Amen? Kaya, ganun din po dapat tayo sa lugar na ito. Yung pagpahalaga sa bawat isa. Pagpahalaga sa kapwa, kaya nga, the greatest is love. Kung walang puso, walang pag-ibig sa edad nila ng mga senyor na rin, hindi nila gawin yan. Babiyahe sila na malayo. Ito siguro at Quiapo, parang puntahan yung bahay ng anak ko. Nakita niyo po? So, yun po ang pinapuri namin ng Diyos. Wherever you go, whatever you do, to God be the glory. So, dumating kanila mga bagay, binalikan nila, alauna na madaling araw, nandoon na, nag-aantay sa kanila. Hoping ma-refund yung hindi nila nasakyan aeroplano dahil nag-hotel pa sila, wala na silang, dahil nga na-delayed, 2 araw sila. So, praise the Lord. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ganun. Kaya sinasabi ko ito sa inyo, huwag tayo mawala ng pag-asa. Anong kalagayan mo ngayon, sitwasyon mo ngayon, ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Amen! Kaya yung buhay namin, isang buhay na patotoo. Paglingon mo, Lord, sobra-sobra ito. Paglingon mo, Lord, mga kapatiran doon, hindi nakakakain kami. 1-2 linggo na dito, puno pa rin ito, hindi nauubos. Namigay na, nagbaon na, lahat na nandyan pa rin.
Sabi ko po, kumakain naman tayo, ba't mayroon sobra-sobra pa rin? Naintindihan niyo po ba? Yun po ang biyaya ng Diyos na walang sukat. Hindi po nauubos. Kaya I'm praying na mangyari din sa inyo ito. Madumaloy din sa pamilya niyo. Maging totoo lang kayo sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga, ang ating ngayong, ang theme natin ngayon na faith, hope, and love, hawakan niyo po yan. Kailangan niyo lumago sa pananampalataya. At yung pag-asa na tinuro na rin sa atin ng Diyos through our men and women na nangangaral, nagtuturo, sundin natin ang kabutihan ng Diyos. At yung pag-ibig mula sa Diyos sa ating puso, ibigay nyo rin sa iba. Ngunit, kung wala kang pag-ibig sa puso mo, hindi mo ma-impart sa iba kasi kung wala, ano ibibigay mo? Kailangan yung mahabong. Kaya ako na nag-encourage sa inyo, you are in the true church. Sa totoo kayong panambahan. Wala nang paru-paro, palipat-lipat. Pag sinabi palipat-lipat, paru-paro ka ang tawag sa iyo. Naintindihan niyo po ba? Ito po ang turo dito mula sa kasulatan. At pinapamuhay sa mga nagtuturo. Hindi po binabasa lang at sinasabi lang dahil may binabasa. We are the living Bible because the Lord our God, hindi siya nagkamali, pumili ng mga magtuturo at mga ngaral dahil po yun po ang kalooban ng Diyos sa aming mga buhay. So, wala kami ngayon lakas kung hindi kami binigyan ng Diyos. Wala kaming pagpapala kung hindi rin mula sa Diyos. Kaya, in our family, hanggang sa kapwa-puan, dumaloy na rin po ang pag-ibig ng Diyos. Why? Obidyente po tayo sa harapan ng Diyos. Yun din ang ibigay nyo sa inyong mga anak. Sa inyong pamilya. Hindi po sinabi ni ganito, sinabi ng tao, sinabi kasi, yung ating relationship sa Diyos napakalaga. Mawala man yung kapwa natin na hindi naniniwala, nanampalataya, sumusunod. Huwag lang mawala ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kahit kadugo mo yan, kamag-anak mo yan, ka-close mo yan. Yung matagal kayong nagsama. For example, in this place of worship. 2006, we know each other. 2007, hanggang nag-migrate kami. But sinong gusto na bumalik dito? If God, hindi kayo mahal ng Diyos, hindi kayo palalahanan, na mali na po yung mga lakad natin. Nagsama tayo na walang kasal. Hello? Naintindihan niyo po ba? Mayroon pong kahit hindi na nagpipray, okay lang. Kahit hindi po lumalakad sa katwiran kabanalan, okay lang. Kahit nagsisinungaling pa rin, nabubuhay sa kasinungalingan, okay lang. Hindi po okay sa Diyos yan. That's why God reminds His people here to come back to tell them the truth of the Word of God to be holy, pure. Walang kapintasan, walang kulubot. Dahil nais ng Diyos, ipasok tayo lahat sa Kanyang kaharian. Ang marami, go back sa alaala, sayang wala sila, ako nalulungkot, na masaya kami dati, masaya kayo dahil sa gawa ng sanlibutan. But now, I encourage you, ponder in your heart the word that teach us to obey and follow the word so that the Christ-like character that you have right now hindi na maagaw ng sino man. Amen. Mahalaga po ang pag-ugali ng Diyos sa ating mga buhay makita. Hindi yung samahan noon, masaya kami noon, nagsama-sama. Sa aming kabataan, yes. Early years sa kabataan, sama-sama kayo. Kaya sanabi, doon tayo, masaya tayo doon. Mag-video tayo, mag-karaoke tayo, magsayaw tayo, magsanlibutan tayo. Okay, masaya na kayo niyan. Kaya yan, pinexplain ni Kuya kanina, iba yung joy, iba yung happiness. Naintindihan po ba natin? Yung simpatiya ng tao, tanggalin na natin. Malaga ang simpatiya mula sa Diyos. Dahil ito, habang buhay, habang panahon, hindi na po mawawala ito. Ito po, eternal life. Hindi pa ako nagbubukas ng Biblia. But God gave me this word. Okay, sige po. Magbukas na tayo. Thank you, Lord, for your words today. Maraming salamat, Banal na Espiritu Santo. Patuloy ka magpahayag, magpaalala, magbigay ng liwanag. Ang salita mo ay buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami, Lord, makaintindi, makaunawa, dahil ang mahalaga ikaw, O Diyos, sa aming mga buhay. Thank you, Holy Spirit, for giving us the spirit of wisdom and understanding to do the will of the Father in our lives. In Jesus' name we pray. Amen.
Can we open our Bibles in John chapter 6, verse 60? Sige po, nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila ang nagsabi, mabigat ang itinuturo niya, sino ang makakatanggap nito? So ngayon, mabigat yung mga binitawan ni Pastora, but I'm praying and hoping that you understand what I mean to say, because even at the time of disciple, nung panahon pa ng mga disipulo, mismo si Jesus nagtuturo, nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, si Jesus na mismo kasama nila. Marami sa kanila ang nagsabi, mabigat ang itinuro niya, sino makakatanggap nito? Kahit na walang nagsabi sa kanya, alam ni Jesus, nagbulong-bulungan ang mga tagasunod niya. Dahil sa mga itinuro niya, kaya sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo matanggap ang mga sinasabi ko? During the time, Jesus himself, nakita mo, mga disciple niya, mayroong bulong-bulungan din. Ayoko na, Pastora. Si Pastora, masakit magsalita, diretso. Oo, si Jesus mismo pala. Nakita niyo, hindi ba ninyo matanggap ang mga sinasabi ko? Go on. Paano pa kaya kung makita ninyo ako na anak ng tao na pumapaitaas pabalik sa aking pinanggalingan? So, tuloy. Ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa espiritu at nakapagbibigay buhay. So dumadaloy lang kanina, nagpupulo lang tayo in the spirit. Sa iyo yang paano mo tanggapin, paalala ng Diyos. Amen? Kaya it's very important to be filled by the Spirit of God. To walk with God in righteousness at malagi tayong sumusunod sa Diyos. Ang Diyos na po nagpapahayag. Amen. Sige, tuloy tayo. Pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Yung faith. Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya sa simula pa kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang magpapatraidor sa Kanya. So si Jesus na mismo po ito. Have you noticed, church? Siya mismo nakakaranas din ng pag-uusig. Yung hindi tinatanggap, pagtanggap. Kasi sinabi dito kung sino ang mga hindi sumasampalataya, alam ni Jesus. At kung sino ang magtatraidor sa Kanya. So, may rami. Akala mo nandiyan kayo nakaupo, behind, mayroon po talaga walang paniniwala. Kaya kailangan lumago ang faith, hope, at kung may pag-ibig ka sa Diyos, maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos through the Holy Spirit. Sige po, tuloy tayo. Ito ang dahilan kaya sinabi ko sa inyong sa inyong walang makakalapit sa akin, malibang ipahintulot ng Ama. Dagdag pa ni Jesus. Sino nagbigay sa inyo kay Jesus? The Father God. Kaya mahalaga ang ugnayan natin sa Diyos para po tayo maligtas. Sige, tuloy po. Mula noon, marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod sa hindi na sumunod sa Kanya. So may tumalikod pala sa faith. Kaya sa mga churches, sa bawat body of Christ, kasama mo ngayon, maya-maya wala na. Anong reason? Dahil ba sa nagtuturo, mangangaral? Sige, 666 muna tayo dyan. Sige, ito muna. Nakita nyo, church? Bakit kayo nawala si ganito? Siya. Ano po reason? Kasalanan ba ng church na tumalikod, umalis, umayaw? Ay, ayoko na dyan kasi natitinag ako. O mali lang lakad mo. O ayaw mo lang sumunod sa nais na Diyos na lakad. Naintindihan po ba natin? Don't blame anybody na nawala ka sa isang church. Bagkus, tanongin mo yung sarili kung ikaw ba'y tama ba ang lakad at buhay mo ngayon. Bakit may nananatili? Sila po napagpala. Amen? Ask yourself, bakit ako nawala sa church? Kasi ang gusto mo, ikaw masusunod, hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya no one can be blamed. Kaya hindi, kasi dumating si Pastora, kaya kami umalis.
Si pastora, sa mga tao ka pala nakatingin. Hindi mo pinalagahan ang salita ng Diyos. Na kailangan mo sumunod sa kalooban ng Diyos. Kailangan mo lumakad na matuwid sa harapan ng Diyos. Kailangan mo magkaroon ng God-fearing life. Pero kung makamundo ka, makasanlibutan ka, hindi ka talaga tatagal. So, 666, 7. Kaya tinanong ni Jesus ang 12 apostol. Ilang apostol? 12. Kayo ba gusto nyo rin ninyong umalis? Kayo dito. Maluwag ang pintuan, kayo malaking pinagawa dyan. Kung ayaw nyo makinig, sumunod sa nais ng Diyos, malaya kayo maghanap ng church na kung anong gusto nyo kayo nasusunod. Amen po ba? Pero tandaan nyo, minahal kayo, inalagaan kayo, pinalagaan kayo ng Diyos, kaya kayo narito. Sino ba gusto kayo nandito? Of course. Kami po katiwala lamang at pari-pari tayo na kinahabagan din ng Diyos. Ang maganda lang, yung katawagan, nilakharan, kaya nagamit ng Diyos. You know, kaya tinanong ni Jesus ang 12 apostol, kayo ba gusto nyo rin umalis? So nangyari pala sa panahon ni Jesus, this disciple, the problem is there also. Kaya tuloy tayo. Kanina nabasa nyo may nagtraidor. Naintindihan nyo? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Matalino talaga si Simon Pedro, pero ito, ng panahon niya, lagi, yes, Lord. Pero alam na ng Lord, 3 beses nitila akong manok, tatalikod siya. Nakita niyo po? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So matalino si Pedro, naintindihan niya na buhay na walang hanggan ang sinasabi ni Jesus Christ sa mga alagad. Pero ang marami, lalo na ngayon, ang body of Christ, gusto na nila entertainment. Masaya sila samantala. Pero ang eternal life na ino-offer ng Diyos, maraming ayaw. Naintindihan niyo po? Kaya huwag na kayong mali sa inyong kinaroonang church. Kung totoo na lumago na kayo, nakaunawa, nagmamahal, tupa kayo ng Diyos. Naintindihan niyo po? Hallelujah. Tuloy po. Sumasampalataya kami sa inyo at alam namin kayo ang banal na sugo ng Diyos. So, tingnan mo si Apostol Pedro. Alam niya kung sino si Jesus. Naintindihan po ba natin, church? So, dito sa church na ito, wala tayong ibang tinuturo maliban ang salita ng Diyos. Naintindihan nyo? Pinapaunawa lang natin, expand lang natin. But we read the Word. And you need to obey and follow the Word so that mayroon ka eternal life. Sige, tuloy again. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba pinili ko kayong 12, pero ang isa sa inyo ay Diablo. Sino ang sabi nito? Si Jesus mismo. Ay, Diablo ka, lumabas ka. Ano kayo kung sabihin ni Pastora sa'yo yan? Pastora, sinabihan ako, Diablo, hindi na ako babalik dyan. Naintindihan niyo po? Si Jesus himself po. Naintindihan niyo po? Siya mismo, masakit. Brood of vipers. Kayong lahing ng mga ulupong. Nabasa niyo diba sa Bible? Sinabi po mismo yan ni Jesus sa mga tao na ayaw sumunod. Brood of vipers, lahi ng mga ulupong. Dito pa lang, Diablo na talaga. So, put it in your mind na ang Diyos po nagpaalala sa atin. Na habang mayroon tayo buhay, may sumunod sa kalooban ng Diyos. Sige, tuloy. Mayroon pa ba, Luis? At tinutukoy ni Jesus ay si Judas, na anak ni Simon Iscariote, dahil kahit kabilang si Judas sa 12 apostol, kaya pangalan niya Judas, di po ba? Tatraidorin niya si Jesus sa bandang huli. So may nagtraidor. Pariyo-pariyo naturuan, pariyo-pariyo nakaranas sa kapangyarihan ng Diyos, pariyo-pariyo na minahal ng Diyos pero nagtraidor. So, hindi pala bago. Kasi dito sa church na ito, nakilala niyo si Pastora since the beginning, na bata-bata pa ako. Putik-putik pa ang daanan. Wala pang tricycle pumupunta dito, pinagtsatsagaan ko to. Kundi ako tinawag ng Diyos.
minahal, binigyan pahalaga, mayroong bubong, mayroong po natulugan, walang bayad, libre lahat. Ano sa bandang huli? Kinilala, nilingon, wala. Naintindihan nyo? Pero, si Lord lang nakakilala sa akin ng lubos, puso, isip, buhay. Kaya huwag tayo magsimpatiya sa isang tao na hindi nakaunawa na ang Diyos po nagmahal, ang Diyos po nagpahalaga, ang Diyos po nagbigay buhay. Wala naman mali dito eh. Nagkakamali lang yung mga taong maling kaisipan. Huwag tayo, tama ng simpatya. Kasi instead na, kung i-correct natin ang mali, sasamaan pa natin, ilaglag ka. Pare-pare kayo maimpyerno. Naintindihan niyo po ba ang sinasabi ko? I'm telling the truth. Kung judgmental ka, pastora, sabi nga, you are judged according to your deeds. So wala akong karapatan na i-judge ka. Pero nakikita yung maling gawi. Naintindihan niyo po ang ibig ko sabihin? Sino pinapatamaan mo, pastora? Kilala niyo naman yung mga taong di marunong lumingon sa pinanggalingan. Wala nang ginawa sa inyong mali. But the problem is, nagmalaki. Nagmataas. Hindi na marunong magpakumbaba. The Lord will humble the proud and exalt the humble. Yan, matuto tayo dyan, mga kapatid. Kasi kung tamang buhay mo, sasamahan ka ng Diyos, habulin ka pa ng pagpapala. Amen. Kaya kung mali siguro ang buhay namin, hindi kami samahan ng Diyos. Wherever you go, whatever we do, God's glory. To God be the glory, hinahabol kami ng pagpapala. Hindi po material lang na bagay, hindi samantalang bagay, yung highly favored life, assistance, direction, guidance, healing. Naintindihan niyo po ba? Sabi ko nga sa inyo, healing, number 1 ang hiningi namin sa Diyos always. Pag nanghina na physically, Lord, you are my healer, you are Jehovah Rapha, you are my deliverer, you are the great I am, you are my Lord whom I serve, true and alive. Marunong ba tayo manalangin? Sabihin mo sa Diyos yan, Panginoon, ang pangako mo, hawakan ko, ikaw ang Diyos, ang makapangyarihan Diyos na pinaglingkuran ko, hindi mo ko pabayaan at iwanan, at samahan mo ko hanggang sa wakas, hanggang buhay na walang hanggan. Marunong tayo dapat makipag-usap sa Diyos. Hindi natin siya pwedeng sisihin. Kaya itong mga kalamidad na nangyayari, every time na pagbuhos mo ng ulan, Lord, kawawa naman ang mga tao ngayon na nasalanta. Lord, pagpalain mo sila, mayroon sila silungan. Ang mga kapatiran namin lalo, Lord, mayroon sila makakain, mayroon silang silungan, hindi sila binabaha, hindi sila punawa sa kawalan. Lord, help them. Yun lang lagi sinasabi ko sa Lord kasi hindi naman ako pwedeng lumipad agad dito kung saan-saang bahay. Naintindihan niyo po ba? Ang heart dito, papatingnan mo CCTV, baka baha na doon sa Block 18. Thank you, Luis. So nakita niyo po mga kapatid, yun po yung, akala niyo maliit lang na bagay ang kanilang kontribusyon sa gawain ng Diyos. Yung mga apo na ito, naintindihan niyo po? Hindi na sila pinalalahan magdala kayo ng baterya, hindi na sila pinalalahanan na saan yung mic. Lagi po sila handa din dahil po paglilingkod pa rin yan sa Diyos. At salamat sa mga worship team. Kita ko kayo kahapon nagpa-practice. Sa umulan, bumagyo. May baha sa inyo, pero narito kayo. Salamat po. Ang Diyos na mag-reward sa inyo. Amen po ba? Kaya hindi natutulog ang Diyos kung tao nakikita kayo. What more? Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa at ang Diyos na pagpapala. Naintindihan niyo po ba yon? Kaya never in our mind na magpapigil tayo ng destruction ng gawa ng kadiliman. Sabi nga kanina nang nag-exhort, sabi ni Kuya, kung sa eskwelahan, kailangan na pumasok maaga, kailangan natin na para hindi tayo malate o hindi tayo
Ano pa yung sinasabi? Walang bayad ba yun? Ha? Oh. Pero nabalitaan ko dito sa renda, yung binabayaran, 1.5, magpa-x-ray lang ng mata. Ano tawag nyo doon? Ha? Mayroon na ba sa inyo nabayaran? Pinakita niyo ang retina nyo, hindi nyo alam ang inyong record, nakatala na, hindi na kayo makatakas. Mayroon po ang mundo, galaw ng mundo. Nabalitaan ko marami na nagpa-x-ray ng mata sa lugar na ito. Dahil may pera, hindi nag-isip kung para saan yan. Naintindihan niyo po ba? Nakakalungkot. Kahit tanggalan pa na pala ng mata, basta may bayad na 1.5, nandun ka na nakapila. Hello! Mag-isip-isip. 1.5 yan, iyon pa ba? Kabubuti ko. Yayaman ba ako dyan? Gagaling ba ako dyan? Biro mo, bigyan ka lang, pipila ka, hindi mo alam ano gagawin sa mata mo. Naintindihan niyo po ba? Mata yan eh. Nandiyan naka-record lahat. Yun ang kinakabahan natin, yung one world government na darating. Di paano ka ba may record ka na, gawa ng sanlibutan, gawa ng mundo. Amen! Maliit na bagay, pero nahila tayo kaagad. Mulan bumagyo, pipila rin tayo kasi may pera doon. Naintindihan po ba natin, mga kapatid, sa lugar na ito? Kaya nung narinig ko yun, parang national ID yun eh. Di ba pag kumuha ng national ID, tinitingnan yun. Yung birthday mo lahat, naka-record ka na ngayon. Gawa ng mundo. Pamaraan ng sanlibutan. But I'm saying this because yung ating pinaghandaan ngayon, yung patungkol sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya ang salita ng Diyos ay walang hanggan. Kaya God reminded His people in this place, lalo na sa mga kapatiran, huwag na tayong magpabudol. Huwag na tayong magpauto. Doon tayo sa church na yun, namimigay doon ng tag-1,000. Saan galing ang pera? Hello? Hindi na dapat. Lord, ito po ba? Ikakayaman namin. Pipila kami, umulan, bumagyo, kahit magkasakit, kasi may bigayan. Dapat wala na. Sino ngayon na nabago na? Hindi na nangaaway. Ha? Parang ayaw pa rin, ha? Hindi na naglalasing. Kamusta, Brad? Oh, hindi na daw siya naglalasing. Amen? Hindi na rin kami naglalasing. Amen po ba? Kasi ang mga anak ng Diyos, liwanag. Makita tayo ng mundo na nagliliwanag, sila po ay maliwanagan. Amen. Kung pariyo-pariyo na lang lahat, wala tayong patunguhan. Lahat po tayo lalangoy sa dagat-dagatang apoy kung hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Father God gave us all to Jesus. Remember, church, the love of the Father. Ngayon may narinig ka na, lahat na pangaral totoo, magbibigay sa iyo ng instruction, direction to go to heaven. Pero kung ayaw mo makinig sa instruction, ayaw mo sumunod, eternal life, damnation. Bakit tayo magtsatsaga kung hindi katotohanan ang ating pinapangaral dito? Bakit tayo magtitiis kung hindi totoong katotohanan ang ating pinapangaral dito? Hindi niloloko lang din namin mga sarili. Amen po ba? Sabi nga ni Sir sabi ko pa, 6:30 na, mabilis ang oras. Pagod na ako kasi siyempre nagluto na naman si Pastora, bilang nanay niyo. Linggo-linggo na lang tayo nagluluto, pagod. Siya yung nagre-reklamo. Ikaw ba nagluto? Ha? Sabi ko sa kanya. Kasi umuunat siya doon sa upuan kasi siya yung napapagod. Ha? Kasi nga siya tagahugas. Nakuha nyo? Naglutuan? Ng tray? Akin na yung tray, lagyan natin. Pakibuhat ito. So, sa edad namin, dahil dalawa lang kami sa mansion namin, nakita niyo po ba? So, sabi niya,
Linggo-linggo na lang tayo nagluluto. Nahirapan ka ba? Nagutom ka ba? Nawalan ka ba? Hindi! Dahil ang nais ng Diyos, sumunod tayo sa kalooban niya. Kung nyo, physically, nagreklamo kasi matutulog pa siya eh. Kailangan niya bumangon na alas 4. Dahil alas 3, nandun niya asawa niya sa kusina na. Nakita niyo pagmamahal ng Diyos? May bayad ba? Wala tayong bayad. Saan kayo nakakita ng pastor nyo rito na mga mangangaral nyo na tumatanggap? Kami po nagtuturo na walang allowance. Pero sabi ng Biblia, huwag mo busalan ang mga nagigiik. May karapatan po kami sa bawat pagbibigay nyo magkaroon. Pero mas gusto namin ibigay pa sa lahat para po lahat ay makakaranas ng kabutihan ng Diyos. Ayan natin treasurer, alam niya yan. Since 2007, 2006. Wala tayo pong kinukuha dito sa church. Mahalaga, mabayaran yung tubig, ilaw, kung ano man ang dapat ayusin sa church. Naintindihan niyo po? At tayo salo-salo every Sunday, galing po dyan. Gas, bigas, salamat sa mga Acebo family. Kaya kung anong makontribute natin, iyon po nakita lahat ng Diyos yan. Yung tulong sa mga naghuhugas. Pag-ibig pa rin yun. Hindi lang tayo taga-upo. Sister, ano po may tulong namin? Pag maaga, wala kayong ginagawa, pumunta sa church, maglinis, magligpit. Hindi isang tao lang po yung membro. Almost 60, 70 na kayong talagang member dito. Halimbawa, for example, Icaro family, 7 na kami agad dito. Naintindihan niyo po? So yun po isang bagay na pakabuti ng Diyos. Dahil ang kapamilya ng Diyos, kaya nga Christian Family Church. You belong to a family na totoo. May malasakit, may pagmamahal, nag-aalaga, may pahalaga. Kaya nga sabi ko, sister, saan na kayo? Ito pa, pastora, dito pa kami sa Block 30. Alas 9, sa Block 30 pa. Naintindihan niyo po? Saan na kayo? Dito kami sa Block 15. Saan na kayo? Dito po kami sa Block. Alam namin, minomonitor ko. Pwede lang si pastora may sasakyan agad. Dito na. Ayaw ko naman si sir mag-drive ng e-bike hanggang Ngarenda kasi ano yan sa kalsada war freak yan Baka makipag-away. Ayaw yun na mali yung nagaganon. So, ayoko sumakay sa kanya. Mambadamay pa ako. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? Yun po yun, mga kapatid. Pagpahalaga sa bawat isa. Pakilingon nga yung katabi mo kung natutulog. Pakibatok. Hindi naman batok. Ano lang makinig ka para sa iyo to. Amen? So, yun po, mga kapatiran. God never fails. So, may babasahin pa tayo. Sige po, hindi pa oras magsara. Sa awit, Psalm 37, verse, hallelujah. Sige, kung basahin natin ang buong awit, pag uwi nyo, magbasa kayo ng Psalm 37, kasi dito po, huwag kang mabalisa dahil sa masasama. Ito po yung maganda itong mensahe. But basahin ko mula 1 hanggang buong 37. But start tayo sa 20. Sabi nga, awit, Psalm chapter 37 verse 20. Andiyan ka na? 37 verse 20. Sabi po, ngunit ang mga taong masama, nakikinig po ba tayo? Focus tayo, Kung masama ka pa, ito, paalala sa'yo. Ngunit ang mga taong masamay, mamamatay. Ang mga kaaway ng Panginoon ay mamamatay tulad ng bulaklak, sila'y maglalaho na gaya ng usok. So ikaw ba masama? Masama ka pa ba? Parang wala akong narinig. Sandali, pakinggan ko si Lord. Slight, sabi niya slight. Hindi pa ako nakasunod ng maayos. Mayroon pa akong pag-uugali na hindi ko maibigay-bigay. Ibigay mo na lahat sa Lord. Mababago ka ng Diyos. Ano sabi?
Ngunit ang mga taong masama ay mamamatay. Ang mga kaaway ng Panginoon ay mamamatay tulad ng bulaklak, sila ay maglalaho na gaya ng usok. Tuloy natin, sige po. Ang taong masama ay nangungutang, pero hindi nagbabayad. So, ibig sabihin, what kawa kayo lahat dyan? Parang kayo to Kaya magbayad ka na. Kasi pag hindi ka nagbabayad, hindi ka marunong magbayad, ikaw pala ay masama. Hindi ako nagsabi yan, hindi ako nagbibintang. Sabi dito, ang taong masama ay nangungutang pero hindi nagbabayad. Ngunit ang taong matuwid ay naaawa at nagbibigay ng sagana. Saan kayo dyan? Ha? Ngunit ang matuwid ay naaawa at nagbibigay ng sana you learn from this teaching. Hindi ako yung binasa na lang natin. Tuloy po, Luis. Nabasa ko nga ito, Lord. Para kanino to? Ang mga pinagpapala ng Panginoon ay patuloy na ititira sa lupain ng Israel. Ngunit silang mga isinumpa niya ay palalayasin. Israel is your family? Is your land? Or kung saan ka na nakastay? Naintindihan niyo po ba? Ngunit silang mga sinumpa niya ay palalayasin. Ako hindi nagpapalayas. Si Lord nagdidesisyon yun. Tuloy natin. Hallelujah. Ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. Have you noticed, church? Ano sabi? Ito, pantandaan yung binasa natin para hindi na tayo maligaw at malugmok. Ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng mga taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. Kaya huwag na tayo tumalikod sa ating faith. Amen? So ituloy po. Matisod man siya, hindi siya mabubuwal. Dahil hinahawakan siya ng Panginoon. Sino na natiso dito? Tapos 5 taon ka na hindi nag-church. Kasi natisod ka sa isang tao lamang. Nakalimutan mo, nagbayubay si Kristo para maligtas ka. Dahil sa isang tao, hindi ka na tumugon. Ayan o. Pero siguro hindi siya matuwid. Di ba? Kasi kung matuwid siya, hinawakan siya. Amen. Kaya matuwid na kayo ngayon, huwag na kayo magpahawa kay Satanas, sa Diablo. Amen? Tuloy po natin. Ang ganda nga, habang ko pinabasa, Lord, nangungusap ka na naman. Ako'y naging bata at ngayon matanda na. Ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay mamalimos ng pagkain. Di po ba makapakaganda? Ito po yung ni King David. Hari po siya. So tayo po ba may tiwala na sa Diyos? Kung basahin natin buong 37, makita mo doon kung sino ka. Awit 37, 1, 2, hanggang matapos mo ang buong 30 na hanggang 40. Naintindihan niyo po? So ano pong kinakatakot niyo ngayon, pinapangamba niyo? God will never fail sa mga taong matuwid. Amen? Salamat sa pamilya ni Brother Roger. Ano apelyido? Osea? Oseo. Buti hindi Osea, no? So, salamat po. Isa kayong isa nakikita ko na how God moves into your life. One of this day, pwede ka mag-testimony dito kung anong ginawa na ng Lord sa buhay mo. Amen? Ha? Loobin talaga yan. To testify how God moves into your life, in your family. So, nakita niyo po yung buhay nila? So, kakatyaga ng ating mga elder? Wala palang malayo na Block 30. Sir, bili kang motor, angkas din ako. No worry. Kaya na, hindi talaga ako sasakay kung motor siya eh. Ako na lang mag-drive. Naintindihan niyo po? Kasi maganda yung may tandem. Naintindihan niyo na makarating kayo kung saan-saan. Dahil yun ang heart mo eh, mag-reach out ng kaluluwa. Kaya maganda yung ginagawa ni Sister Regina at saka Brother AJ. Skateboard? Ano? So, praise God na all of us here, wala na tayong hingin pa sa Diyos. May hihingi pa ba kayo sa Diyos? Ano? Gusto ko namin, Pastora, yumaman.
Hindi na. Pag yumaman ka, tatalikod ka agad eh. Hello? Naintindihan niyo mo? Mahirap na pag yumaman ka. Kasi, kaagad eh, mas may priority ka na, hindi na ang Diyos. Amen? Sabi nga ng 1 Peter chapter 5, verse 5, iwanan natin yan. Kayo na po mag-search. Chapter 37, verse 1 to 40. Basahin nyo yan at tanungin nyo ang Lord kung para sa inyong mensahe na yan. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 5, verse 5, encourage younger people, Tagalog eh. At kayo namang mga kabataan, ito para sa mga young people ha, mga youth ha, hindi gayot. At kayo naman mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat ng mga manampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. May ganun pala. To serve one another. Hindi lang si sister lang isa yung binibigyan palaga. Lahat po to serve one another. Dahil sinabi sa kasulatan, sinabi po ng Word of God, kinakamuhian ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit kinaawaan niya ang mga nagpakumbaba. So, mahalaga pala yung humbleness or humility. Dahil itataas ka na Diyos. Amen po ba? Hindi na nagkulang ang Diyos ng paalala sa bawat isa. Dahil po ang Diyos nangungusap, nagpapayag through the Word, through His Bible, the Word of God. Ang biyaya ng Diyos ay konektado lagi ang pagpakumbaba. Dahil without humility and humbleness to God, hindi pwede na, kaya dito, may elders tayo, may mga nakakatanda. If whatever we need, ask them. Hindi na gagawa tayo ng desisyon na gusto lang natin. Kaya nga may pamunuan eh. Tama po ba? You ask one another to serve one another. Hindi kasi matagal na kami dyan. Kami yung dati. Dati yun. Ngayon iba na eh. Dati pwede kayong magsanlibutan. Pwede kayong gumawa ng gusto nyo. Pero you need to ask. You need to humble yourselves. Wala ka pa narating eh. Patunayan mo sa akin, may narating ka na. Nag-share ka na ng gospel, nag-abot ka na ng mga kaluluwa, nadala mo ng buong pamilya mo sa church na ito, then karapat-dapat ka magsalita. Naintindihan niyo po ba? Pero pag sarili mo mismong Jerusalem, hindi mo pa nadala sa Diyos, may problema ka rin. May pag-ugali ka hindi tama at maganda. Di po ba? Huwag kayong magalit sa akin. Hallelujah! Kaya mahalaga yung respeto at obedience para sa mga namumuno dito. Kung baliwalaan yung mga namumuno, sabi ko, malaki, malawak ang gate kung gusto gumawa ng sarili mong hakbang. You need to ask one another, ito ba nakakabuti para sa lahat? Ito ba maganda para sa church, sa body of Christ? Ito ba nakakatulong para ikalago ng bawat isa? Naintindihan niyo po? Hindi sa pagalingan. Hindi sa paggalingan sa lugar na ito. Mahalaga, kalinisan ng puso. The purity of the heart is very important in this place for us. Narating natin yung, 13 years, maraming tiyaga, pagtitiis. Pero naintindihan natin dahil hindi pa nag-grow, kulang pa spiritual growth. So sabi nga, ang 13, maturity, hoping and praying, mature ng bawat isa. Naintindihan nyo? Palalim na palalim yung ng Diyos pangungusap. Yung binasa natin, yung buhay na walang hanggan yan. So John 60, verse 6. Yung mga disciple na may isa pa naghudas, who does not pay. Naintindihan po natin mga kapatid. The love of God in this place is very important. The love of Jesus that gave us strength to serve the Most High God and to serve one another is very important in this place. Naintindihan po ba natin? Kasi sabi ko nga sa inyo, si Pastora, hindi naman bata. Si Sir, hindi na rin bata. So one day, may mga mamumuno rin dito. Hoping you respect, your obedience,
ay bigyan natin palaga. Amen? Kasi maraming bagay ko nakita na this last Sunday, na anniversary, may kanya-kanyang galaw eh. Wala nang tanong. Wala nang pakialam si pastora. Wala na may nagtanong or what, pastora, ano ba dapat? Kung anong gusto nila magawa, mangyari, maganap. Walang humility, walang respect. So next time, again, gusto namin kasi si ano maggalid eh. Hindi, gumawa kayo sarili ninyong organisasyon. Dahil ang organisasyon ng Diyos, humbleness and humility to one another. Naintindihan po ba natin? Hindi rin maganda sa namumuno na may iba pa namumuno. Kaya maganda yung pagkakaisa. The unity of the body of Christ para maayos, maganda. Mayroon pong committee ng pagsunod. Hindi committee na kami lang. Na-committed ka na. Hindi ako nananakot. But then, I reminded everyone here, kaya nga may pamunuan, orderly church. Jesus rebuked also the disciple. Why? Maraming tumalikod dahil hindi nila tanggap ang katuruan. Pero kung hindi ka lang naman susunod, nandito ka pa rin, may impake ka na. Wala naman siguro ganun. Naintindihan nyo? Ayoko naman kayo umalis kasi mahal na mahal ko na nga kayo eh. Hindi na ako makakatulog pag nakita ko yung mukha nyo eh. Naintindihan nyo po ba? Hallelujah! So that's the story. Hoping and praying na may nagawa man si pastora hindi maganda or nasabi hindi maganda, pagkukulang sa bawat isa, pray for your pastors. Amen? Pray for all of us who share the word, mga ngaral, tagapagturo, dahil ang mga pastor po ay exhausted din, napapagod din, kailangan din ng prayer para lumakas. Hindi kami po bakal, hindi po kami walang pakiramdam, may damdamin din, nalulungkot din, napapagod din, kailangan namin panalangin ng bawat isa. Naintindihan niyo po? Nanghihina din, pero sa habag ng Diyos, by the grace of God, kami po ay lumalakas. Amen. Kaya hindi sabihin na superwoman o superwoman, wala yan. Kaya salamat sa mga prayer niyo. Ang hiningi ko lang panalangin sa mga nagtuturo, sa mga ngaral, sa palpito, na hindi lalakad, na hindi maayos sa harapan ng Diyos. Dahil po, sabi nga, you are judged according to your deeds. Ang unang-unang husgahan sa palpito ng mga tagapagturo. Amen, church? Kaya kung pabaya ka ng membro, hindi ka nga nananalangin para sa mga namumuro, nagsuway ka pa, kasama tayo lahat yan, bubulusok tayo. Pero if you pray for one another, especially your pastor, ibig sabihin nagmamahal ka sa Diyos. Amen! Kaya salamat sa mga prayer nyo. Amen, church? Salamat sa pag-ibig nyo. Salamat po sa pagpahalaga nyo. Salamat po sa pagkakaisa. Pag may kahinaan si Brother AJ, pwede natin i-rebuke, i-correct. Si Kuya, sabihin mo, Kuya, mag-usap tayo, halika. Pag hindi pa rin, hilahin mo to, halika. Naintindihan nyo? You can open up. Hindi na. Kasalanan kasi kailan mapulyot ang hindi pwedeng mapulyot ang heart and mind natin. Laglag tayo sa kasalanan. Sa pita ng laman. Yun, flesh kasing nangyari sa mga disciple eh. Hindi sila sumunod. Kasi tumalikod na sila. Gawa nga gusto nila, mangyari maganap. So, nirebuke sila ni Jesus. Yeah, praise the Lord. Amen. Tayo po ba may naintindihan? May naunawaan? Hoping and praying na lalago na po tayo sa ating pananampalataya. Hindi si pastora. Doon to God be the glory. Amen. Kaya salamat po sa buhay ng bawat isa narito. Pag may problema, i-message niyo kung sino gusto niyo kausapin. Open up. Kaya nga may dwelling place na chat eh. Kaya hindi ako nakialam na dyan. Kasi sulat ka ng sulat dyan. Wala naman nagre-response. Parang wala nakita, pero marami nagbo-view. Hello? Titingnan lang. Wala pakialam. Naintindihan nyo? Sino nanonood dito ng dwelling place na preaching? Ngayon umabot tayo sa 567 view.
Ba't walang nagko-comment? Palakpak kayo dyan, wala ka man comment. Ha? Naintindihan niyo po? Ha? 600 na pala. 600 na, mamahigit. Nung ating anniversary doon sa preaching. Hindi bali sa mga picture na yun, ha? Kasi ang lagi lang naman tumitingin sa picture. Yung picture niya, tinitingnan niya. Naintindihan niyo? Yung preaching, yung word. Even me myself, a preacher, nakikinig ako lagi. Lagi ko binuksan, pinapakinggan. Kahit nakahiga na ako, matutulog na lang ako, bukas pa rin yun. Naintindihan niyo? Kasi ako kinukorek din ng word eh. Naintindihan niyo? Ha? Oh. Kaya, nag-view, wala naman sinabi. Hello? Ang tinignan lang yung picture niya, kung maganda. Amen po ba? Yung word, wala siya paki. Sinumpa yun, kung maganda siya, nakangiti siya. Ba't mo alam, sir? Ginagawa mo ba? Ha? Ako tinitingnan mo, sinungaling ka pa, you are judged according to your deeds. Nakita niyo ba? Yung mga word of God, yung preaching natin dito, huwag niyo ikakahiya. Kung nag-view nga, taga ibang bansa, bakit kayo dito, na dito kayo nakaupo, wala nag-view, wala nagko-comment, ayaw pa manood? Bakit po ba? Hindi ka pa membro, hindi ka pa kapamilya. Ha? At sa ngayon po, salamat po sa buhay ni Sister Baby Mangahas, Ate Baby ng Canada. Isa rin po sa ating mga supporter dito sa church. Nag-celebrate po siya ng kanyang birthday. Happy birthday, Sister Baby. Salamat po mula sa puso ng Dwelling Place. Amen? Na binigay mo rin ng the best mo para matulungan kami sa pagpatayo ng church na ito sa mga kaibigan mo. Kaya, thank you so much. Nakita niyo po? Mayroon din po nag-message from Washington DC. Inay, hoping and praying, makarating din kami sa church mo. Naintindihan niyo? Akala mo wala may nanonood sa iba-ibang bansa? Mayroon. Nag-message sila sa akin personally. Thank you din po kay Brother Romeo Atienza. Siya po isa rin pong mga hinipo ng Diyos. Ilang beses po siya nagtulong din sa atin. Kaya yung mga bagay na akala nyo wala. Pero mayroon. Naintindihan niyo po ba? So, binyo lang, wala na. Minsan marunong naman kayo pasalamat sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong katuruan. Wala eh. Makasarili pa rin tayo kasi. Hindi ko naman sinabi na i-like nyo ako, pero mahalaga yung Word of God. Mahalaga po yung preaching at teaching ng mga ngaral dito, na nandyan pala kayo, nagsusuporta. Yan po ang problema. Hindi naman sinabi na tamad kayo mag-like or mag-share or magsabi. Ang tanong ko, ba't walang comment? Walang like. May like naman. May love pa nga eh. May heart pa eh. Naintindihan niyo po. So, praise God sa mga nag-share. Praise God sa mga tinanggap yung word at pinamuhay. Yun lang malaga. Live the life na atin natutunan. Amen po ba? So, ngayon po, alam ko hindi sira yung pagkain. Pero niluto ko yan with love. Pagsalu-saluhan natin, na may pag-ibig. At mag-uwi kayo sa pamilya niyo, uwian. At sa mga kapatiran din na, sobra-sobra yan eh. So, uwian nyo sila. Amen? Dala nyo sila. Di ba? May supot yun si Pastora dala. Para kung hindi kayo makakain na maayos, dalhan nyo po yung mga kaibigan nyo dyan at mga kapitbahay. So, purihin ng Diyos. Amen?